so difficult for those who truly love God. Ano ibig sabihin nun? Walang mahirap na pagsubok sa taong may tunay na Diyos. Amen. Title pa lang. Kompleto na, no? Walang mahirap na pagsubok sa taong may tunay na Diyos. Bakit? Tumatawag sa akin ngayon, nagpapapre. Ako na mga problema. Kaya sabi ni Lord, kaya lang ituro mo. Diba? Dami kong turuin niya. Minsan po kasi ang dami kong gustong ituro. Pero ayaw ng Lord. Siya yung namimili kung ano yung kakainin natin ngayon. Pagsasalo-saluhan po natin ang kanyang salita. Magiging pagkain natin hanggang isang linggo yun. Yung mga hindi nakaka-attend ng midweek. Isang linggo, kaya kailangan ko makinig tayo. Lalo na ngayon, konti ang message. Konti lang po, pero kailangan ko ma-observe natin. Kainin po na nabasa, hindi po manghina ang ating spiritual na buhay. Amen? Amen. Okay, ang Bible verse po natin, Jeremiah 32 verse 27. I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? Sa Tagalog, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ganda po, alam mo manalangin sa ating Ama makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at sinasambahan namin. Pinaparangalan, tinataas ang iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa aming buhay na pinagkaloob niyo po. Patuloy na gamitin niyo po kami ng malakasan sa iyong kubasan. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Salamat sa paglilinis mo sa amin ng iyong banal na dugo. Lord, thank you. Pangunahan niyo po kami sa araw na ito. Salamat po sa katuruan. Salamat po sa magandang mensahe na nagmumula lamang po sa iyo. Lord, i-cover niyo po ako ng iyong banal na dugo. Maging ang aming puso't kaisipan, isil niyo po ng iyong kapangyarihan. At ang apat na sulong ng santuario nito, i-cover niyo po ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po sa katugumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Kapag si Lord. Lahat po tayo may pinagdadaanan, tama? Sino dito yung walang problema? Sasul ka daw. Lahat Pray ka. normal lang may problema. Salamat po sa ating mga kapatid, no, na kapatid, no? Andiyan yung mama mo. Sila Ate Chris, no? Thank you po na bumalik sa kay Lord. Welcome po sa panambahan ng Lord. Sila Maring Joan. Welcome po sa panambahan ng ating Panginoon po. So, nagpapasaya po ang ating Diyos pag bumabalik po kayo sa kanyang tahanan. Amen. Amen. Kasi po, pag nalulungkot kami, higit na nalulungkot ang Lord pag wala po tayo sa ating mga upuan. Kaya thank you, no? Andyan kayo lagi. So, yung ating pong regalo kay Lord, naulit ko po, Sila si Jess. ano naman na isa, Sila. ipag-pray po natin yung Siya, pundita regalo na natin dyan. kay God sa Pasko. At sa February pundita na dyan. 16, isasama na po natin Si yun. Magda. Anniversary po natin yun. February 16, anniversary po natin, andyan na yung gift natin kay Lord. Pag-pray po natin, maraming posible sa ating Diyos. At simula po noon, March, start na po ng second service ng ating panambahan. Di ba kayo masaya? Amen. Amen. Lahat po tayo kabahagi sa improvement ng panambahan. Hindi lang si Bishop, hindi lang po si Pastor, hindi lang mga leaders and workers, kundi tayo pong lahat. Kabahagi tayo sa, kumbaga, nagpupumapaw na anointing, na blessing, na ginagawa ng Diyos sa panambahan nito. Lahat tayo, even children. Alam niyo po ba yung mga bata? Pati sila nakikita ako, nagbibigay sila para kay Lord. Amen. Amen? Sa murang edad nila, natuturuan sila. Alam niyo po kahit piso, mahalaga po sa panambahan nito. Amen. Pinapasalamatan po ng mga
visit man yan o mga kuya, no? Mas Andyan yung magkakaroon po kaibigan tayo ng natin. fellowship. Pilayo. Wala. Amen? Amen. Amen. So, start na po tayo. Lahat po tayo, sabi ko mga may pinagdaraanan. Kahit dinagasa tayo ng mga alalahanin sa buhay, naniniwala po tayo, andyan ang Diyos. Lahat po tayo hindi excuse sa mga problema sa buhay. Ang Kristiyano, pag tumanggap kay Lord yan, hindi po sa exempted sa pagsubok sa buhay. Parang wala Pero alam po natin, naniniwala tayo, kapag tayo dumadaan ng pagsubok, meron tayong Diyos na kasama. Amen? Amen. Amen. Kahit gawin mo po ang problema natin, kahit dinadagsa tayo ng mga alalahanin sa buhay, naniniwala po tayo na sasamahan tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo iiwan. Mga minamahal, mga magulang at kapatid, lagi nating tatandaan ang ating comment text. Mayroon tayong Diyos na makapangyarihan at tunay na walang mahirap sa Kanya. Amen? Amen. Parapakan po natin ang Diyos. Hindi ko lang po yung Bible verse natin. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Bagang ganda po, no? Hindi na ito tayo na, umuwi. siya po. Nalaman natin walang mahirap sa ating Diyos. Sino kasama? Okay, meron lang po tayong tatlong puntos. What seems to be the reasons why true Christians can overcome any trial, no matter how difficult? What seems to be the reasons why true Christians can overcome any trial, no matter how difficult? Bilang Kristiyano, bakit napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay kahit gaano kahirap? Alam niyo po, kasi tayo tinuturuan tayo ng mga ganyang katuruan, kahit problema tayo, hindi tayo manghihina. Amen? Amen. Napakaganda po ng topic natin ngayon. Sandali lang po, kaya makinig po tayong lahat. Meron lang po tayong tatlong puntos. 3 points to keep in mind. Number 1, because of God's guiding presence. Because of God's guiding presence. Bilang Kristiyano po, napagtatagumpayan natin ang lahat. Ang sabi nga po, diba, anak ka na ng Diyos. Basta nakikita ka, nanglulupay-pay, nanihina. Pero pag nalaman mo, because of God's guiding presence, dahil sa presensya at gabay ng Diyos, kapag tatagumpayan po natin ang mga pagsubok sa buhay. Amen. Dahil nandiyan ang Diyos. Sabi po sa Isaiah 43 verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Diyan po tayo mag-focus. Ano sabi ng Lord? Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. So, sabi ko ng Lord, no, huwag kayong matakot. Ako'y kasama niyo. Paano po nakakatulong ang Lord sa ating buhay sa tuwing nagubulmihanan tayo? Paano po? Kagaya po ng sabi niya sa Isaiah 43 verse 5a, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang matakot. Ako'y kasama mo, sabi po ng ating Diyos. Mga magulang at kapatid, kung alam po natin, kasama natin ang Diyos, andyan ang Diyos para sa atin, mag-aalala ka pa ba? Hindi. Kung alam po natin, andyan ang Diyos kasama natin, sabi niya sa Biblia, matatakot ka pa ba? Hindi. Amen. Kahit gaano pa kabigat ang pagsubok po natin, kahit gaano po yung kabigat, sabi niya sa akin, hindi mo siya alam, pastore. Kahit gaano po kabigat ang pagsubok natin, kapag nagtitiwala ka, nakasama mo ang Diyos, habang dumaranas ka ng pagsubok, magkakaroon ka mo ng kapayapaan. Amen. Habang nasasaktan ka, hirap ka, iniisip mo, Lord, kasama kita, magkakaroon ka ng kagalakan ng puso. Amen. Hindi ka niya pababayaan.
Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Next point, bilang Kristiyano, bakit napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay kahit gaano kahirap? Di ba? Dami nahihirapan ngayon. Dami may mga sakit. Talaga naman po mag-pray na, talagang kahit madahilaan at may-pray po ako, meron may sakit. May mga tumatawag, nagpapapray. So bakit natin napagtatagumpayan? Sabi mo sa second point natin, because of the power of faith in God. Because of the power of faith in God. Philippians 4:13, for I can do everything through Christ who gives me strength. I can do everything through Christ who gives me strength. Ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, ang sabi ko ni Apostol Pablo. Diyan si Ang Carla. lahat, sabi niya, hindi naman sinabi some, hindi naman sinabi ang konti, ang iba, kundi ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Amen. Mga magulang at kapatid, paano ba natin maipapakita ang ating pananampalataya sa panahon na may pagsubok po tayo? Paano natin papakita yung faith natin? Makakaya po natin pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Si Jesus lang po ang ating pag-asa. Di po kayo naniniwala? Siya lang po ang ating pag-asa. Lagi natin alalahanin, hindi tayo mananatili sa problema, kundi dadaan lang po tayo sa pagsubok. Amen. Huwag niyo isipin, bakit naman lagi na lang ako may problema? Lord, hindi ba natapos yung isang problema ko? Ito na naman yung bagong problema. Tandaan po natin, dadaan lang po tayo sa problema. Hindi tayo mananatili dyan. Amen? Pinapahintulot po ni God ang problema para lalo tayo magiging matatag. At magkaroon po tayo ng mas malalim na pananampalataya sa kanyang magagawa. Dahil wala pong imposible sa ating Diyos. Amen. Luke 1:27, for with God, nothing is impossible. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya nga pag pinag-pray namin ako, kaya si Ate Dalanda po, no, sabi ko, pinag-pray namin siya. At nananalig ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos. Pinagaling na siya. Amen? Amen. Hindi naman po kasi minsan sa atin, kahit nag-pray na tayo minsan, hindi tayo naniniwala. Parang may doubt, may duda. Pinag-pray na ako ng pastor, ganun na ba yun? Pinag-pray na ako sa church, ng mga leaders, ng mga workers, okay na ba yun? Ang kailangan ko talaga, manampalataya po tayo. Bakit walang imposible sa ating Diyos? Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Amen? Amen. 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 Palakpakan po natin si Lord. Blessings na nagmumula sa ating Diyos. Kapag may problema ka, huwag kang manghina. Ipagkatiwala mo kay God. Ibigay mo lahat kay Jesus sa mga problema na nagpapahina sa iyo. Lord, hindi ko na kaya. Ibigay mo po kay Lord. Pag nanalangin ka, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Ang hirap na sakit ko, Lord, hindi na ako makalakad. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. At kapag ginawa mo yan, binigay mo na kay Lord, huwag mo na pupunin ulit. Amen? Binigay mo na sa Kanya eh. Magpasalamat ka na lang. Dahil ko sinasabi sa mga leaders, pag nanalangin tayo, ang susunod na, magpasalamat ka na lang kasi dinidig ka na ng Diyos. Hindi mo pingi ang ating Diyos. Ang sinabi natin sa Kanya, naririnig niya. Kaya pasalamatan natin ng Diyos kapag tayo nanalangin sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. And number 3. Lastly, what seems to be the reasons why true Christians can overcome any trial, no matter how difficult. Number 3, because of our trust in God during times of hardships. Ang ibig sabihin nun, sapagkat pinagkatitiwalaan natin ang Diyos sa mga Oras ng pinagdadaanan pagsubok. natin. Lahat ng pagsubok natin, pinagkakatiwalaan natin ang Diyos na mayroon siyang magagawa. Isaiah 41 verse 10, sinabi po kanina ng worship leader natin, napakaganda po ng verse na yan. Isa po sa paborito ko yan, sabi po ng ating Panginoon, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Diba? Yan na po lagi kong hawak yung verse na yan. Sabi ng Diyos, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Kung nag-aalala ka mo, sabi niya, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita
ang mga pagsubok galing kay Diablo. Pinapahintulutan ni Lord para tayo maging matatag. Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya karamihan po na po, kailangan ko pag alam natin ang salita ng Diyos, palayasin natin ang kaaway. Kasi ang kaaway nagbibigay ng problema. Ang sabi ng Diyos sa iyo, ako isa sa iyo. Sabi po ng Diyos sa ating lahat, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Mga minamahal, paano po natin hahanapin ngayon ang pagsubok sa buhay? Karamihan po pag may problema, iniiwasan nila. Lumalayo o tumatakas sila sa problema. Bakit? Dahil sa kahinaan, dahil sa takot. Iniiwasan nila ang problema, ayaw nilang pag-usapan ang problema. May ganyan po, di po ba? May ayaw pag-usapan yung problema yun, kaya ako pag may balita ako, good news na bad news. Ay, pagka-bad news, minsan ayaw na natin, di po ba? Pero kung kailangan natin gawin mga magulang at kapatid, kailangan po natin harapin ang problema. Amen. Magtiwala po tayo sa Diyos. Napalalakasin niya po tayo at ingatan. Ililigtas niya po tayo. Tutulungan niya po tayo. Diba kasi pag may problema ka, lumalayo ka o tumatakas ka sa problema. Kasi may mahina po tayo. Ang tao mahina. Pero pag hawak natin ang salita ng Lord na alam mo, ang Diyos ay nasa atin, sumasa atin siya. Siya ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang tutulong sa atin, siya ang magliligtas sa atin, siya ang mag-iingat sa atin. Hindi na po tayo natatakot sa problema. Amen? Amen. Okay. Paano sabihin ng doktor wala nang lunas sa sakit mo? Non-curable. Wala nang lunas sa sakit mo. Ano po mararamdaman natin? Tandaan po natin, mga magulang at kapatid mo. Talagang dito tinuturo po natin kung ano yung reality, kung ano yung katotohanan. At galing po sa Biblia ang mga tinuturo natin. So paano sasabihin ng doktor wala nang lunas sa sakit mo? Ano po mararamdaman mo? Tandaan po natin ito, yung spiritual realm, no? Sa katotohanan ko, 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus you are healed. I am already here. 1 Peter 2:24, sabi ko sa Biblia, naniniwala naman po kayo sa Bible, di po ba? By the stripes of Jesus you are healed. Amen. Dahil sa mga latay ni Jesus na tayo may nagsigaling na. Amen. Manalig at magtiwala lang po tayo. Amen? Amen. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Siya po ay sumasa atin na sabi sa Isaiah 41:10. Kaya di po tayo dapat matakot. Ang Diyos ang piniligatan ng buhay natin. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Pinahintulutan mo na magkasakit ako. Ikaw nang bahala sa akin. At nananalig ako, nananampalataya ako. Hindi mo ako pababayaan. Amen? Amen. Amen. Palakpakan mo natin si Lord. So, nasa atin natin sa Diyos, ipag-pray natin, Lord, bigyan mo po ako ng matatag na pananampalataya. Amen? Amen. Yung po, bigyan natin, Lord, bigyan niyo po ako ng matatag na pananampalataya. At kapag may nararamdaman ng sakit, palayasin mo in Jesus' name. Amen? Amen. Alam niyo po kung sinasabihan ako ng mga sakit-sakit, mga problema, baka siguro nasa lupa na ako. Hindi na ako makakatayo. Pero sabi ko, Lord, nagkakatiwala ako sa isang kapatid. Lord, ikaw nang bahala sa kanila, naniniwala ako sa iyo. Itatawag sa akin nasa ibang bansa ka, may sakit daw sila. Lord, bahala na po kayo. Makapangyarihan ka, hindi maikli ang inyong kamay, pakabutin sila. Amen. Di po ba kaya lahat po tayo? Nasa atin ang choice, Lord. Ikaw nang bahala sa akin, Lord. Amen? Amen. Malapakan po natin si God. Sa understanding, understanding talaga. Ito po talagang, sabi ko, Lord, sabi, signal number 3 ang bagyo. Sino hindi matatakot? Number 2 nga lang, nagliliparan ng mga bubuhay. Number 3 pa kaya? So sabi ko, Lord, nag-pray ako kay God, hindi ako makasagot sa mga nag-chat. Meron bang gawain? Meron bang service? Sabi ko, Lord, ikaw po mag-desisyon, di ko po alam. So nag-pray ako kay God, bukod ako kay Lord, sabi niya may gawain. So nag-chat ako, di po ba? Sama-sama tayo manalangin sa panambahan. Nag-chat sa sila, Ate Baby, siyempre, magpapakain po sila eh. So paano yung kaya dahil ako walang kakain, ako? So sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Huwag mong hayaan, Lord, nasisihin ako ng mga members. Siyempre, pag pinapunta ko kayo dito, tapos umulan, nakadulas-dulas kayo, ako sisisihin, di ba? Kaya Lord, naniniwala ako sa iyo, Lord. Ikaw po ang may
ay gusto na purihin ka namin, sambahin ka namin sa sanktuaryo, kaya Lord, ikaw po ang bahala. So, yun na po, di ba? Nag-chat na ako. Ano po ang nangyari? Nagkaroon po tayo ng panahon para purihin, sambahin ang ating Diyos sa lugar na ito. Amen? Amen. Amen. So, palapakan po natin ang ating Lord. Tinuturuan niya po tayong manampalataya. Tinuturuan niya tayong magmatakot kasi sasamahan po tayo ng ating Diyos. Ulitin ko lang po, what seems to be the reasons why true Christians can overcome any trial, whatever how difficult it is. Sabi mo gano'n, number one, because of God's guiding presence. Number two, because of the power of faith in God. And number three, because of our trust in God during times of hardships. Magtatapos po ako sa isang kwento.